Tsaka yung pakiramdam po ninyo yung parang may clearance yung manubela ninyo. Magandang araw ko. I-share ko lang sa inyo to kung sakali na mangyari sa inyo, kasi ito, ang concern po ni sir, may paglubak may kumakalampag. Ngayon yung kalampag na yun, ramdam sa manubela. So Toyota Corolla po ito. Rack pinion bushing o kaya steering grommet po yung pinakatawag dito. So binabaklasan na namin. Medyo matrabaho lang dahil so binabayin talangka. Kasi mahirap yung dukutan. Natanggalin pa yung mga support. Ito yung mga tornilyo niya. Ano doon? Ayan yung mga tornilyo. Lalo dun sa dulo. Teka, higa tayo. Ayan po yung bushing niya. Ito. Bali nangyari, bakal sa bakal na ito. Nag-uumpugan na yan. So, kailangan namin ibaba yung talangka para madukot yung tornilyo na to. Pati din sa ibabaw. Dito po tayo. Bali, same lang naman yun sa lahat ng rack and pinion. Meron siyang steering grommet o kaya yung iba, bushing. Kagaya nito sa Vios kay Mirage dati. Yung iba naman, ito naman nasisira niyan. Bali, ang magiging problema ang hunin nyo dyan, pag naluluba kayo, may kalampag. Minsan, pag lumiliko kayo, may lagatok. Tapos po, yung manubela ninyo, minsan nasa kanan, minsan nasa kaliwa. Sa madaling sabi, mahirap po i-align at hindi makuha yung perfect na align dahil kawang-kawang na. Pag tinakbo nyo yan, medyo nakaganyan ng konti. Lalo dun sa kanina, sobrang laki ng clearance nun dahil wasak na talaga yung steering grommet nya, kaya hindi masentro. Pag inalign mo siya, magiging okay. Pag tinakbo nyo na, tabingi lagi yung manubela, kaya hindi mahanap-hanap yung pinaka problema. Tsaka minsan pag gaganon po kasi kip, talagang sisilipin maigi, kasi pag kinalog nyo yun, minsan wala, hindi nyo makakalog ng kamay lang. So may mga diskarte para ma-check mo siya. Then, ang pinaka-palatandaan ho doon talaga, yung manubela nyo hindi masentro-sentro, tapos kalampag, tapos mararamdaman nyo sa manubela yan. Pag may naramdaman kayo, pag naluluba kayo, may kalampag, ulagotok, at nararamdaman nyo sa manubela, maraming pwedeng panggalingan. So, iisa lang siya. Kasi maaaring rack and pinion, coupling, tie rod, rack end. So sa steering system niya. Tsaka yung pakiramdam po ninyo yung parang may clearance yung manubela ninyo. So ayun, sa mga ibang sasakyan, hindi na ako kailangang ibaba yung talangka para madukot yung grommet na yun. Yung iba, yung may sasakyan po talaga, lalo sa mga old model na talagang yung tornilyo hindi mo mailalabas, tutukod sa anumang bagay sa kanya, minsan sa cross member, minsan sa support. Kahit tanggalin mo yung support, di pa rin naabot. So depende sa sasakyan. So yung trabaho na yun nakadepende sa ganong katagal yung natrabahuin, at saka syempre kung matagal trabahuin at maraming gagawin, medyo nagkakatalo sa labor. Tsaka yung grommet na yun, mura lang naman po yun, hindi naman talaga may kamahalan. So simpleng problema, pwedeng malaki-laki magagastos. So yun, pa-check po ninyo lagi yun. Minsan nakakalimutan din i-check steering grommet, tsaka rack and pinion bushing. Rack and pinion bushing, may inner tsaka outer. Ayun yung outer po tinutukoy ko, ano. Minsan ito wasak na yan. Okay, salamat po kay sir na pumayag na video ko to, at maraming salamat po sa inyo lahat. At wala na po ako sa Tire Center Parañaque. Address ko po nasa description, nasa Facebook ko, may contact number doon. Bawal pong walk-in, hindi po kami nag-accept ng walk-in. At ingat po tayong lahat.